Good afternoon. Hey, God entrusted me the Word of God last night. It's all about what? Prayer is your weapon for victory. Now, in life, there is a war. That's why I want everybody to just set in. Huwag tayong mawala doon sa message kagabi. We're talking about prayer. Prayer is very, very essential. It is resource. Kapag wala ka ng malipitan, wala ka ng magawa sa buhay mo, walang taong tutulong sa iyo, wala ka ng pera, wala ka ng lahat, just pray, sabi ng Lord. And the prayer will become your resources to contact the source. Ano ang source? Siya yung pinagmula ng lahat. Ano yung resources? Pamaraan in order for you to get into the very source. Kaya nga, religion ay ginagamit ng mga tao to find God. Yung iba, ang daming religion, di pa rin nila nakita ang Diyos. That is what we call resource. But Jesus is the means of coming to the source. Jesus is like us. He came from the Word, and the Word became flesh and dwelt among us. And so, we need to understand, born again na tayo, kailangan ko i-remind kayo, dahil hindi nyo maintindihan ang tinatawag nating weapons. The book of Ephesians, chapter 6, for the weapons of our warfare, nakalagay dyan, di ba? Can you read, Brother Imboy, the birthday celebrant again? Sa Ephesians 6 po, 12, meron tayong warfare na lagi natin yung ginagamit. As a born-again believer, we need to understand that we are in a battle. And we need to know our enemy is the devil. And plus pa, the support of our own flesh. Kasi, di ba, gagamitin ni Satan ang world, which connives with our flesh. Kasi gusto natin yung pleasure dito sa mundo na maglilid sa atin sa wickedness at ma-stir up yung enemy to really destroy us. So you need to understand the battle that we are facing every day. Araw-araw tayo may battle kahit sa loob pa lang ng ating mga sarili. Okay. Ephesians 6:12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic power over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. All right. So we need to understand. We need to be aware that there is darkness and there is light. And we know that darkness is of the devil while light is of Jesus. So we are follower of Jesus, right? In Him, positibo lahat. Walang negative sa Diyos. Kaya nga, ang advice sa atin, we always speak positive because by then, everybody will know na nabilong tayo sa kay Jesus kasi si Jesus is cross positive. We die from our sin and then we are with the Son. So yung spiritual warfare araw-araw, minsan may nagtanong, paano ko makalaban ang demonyo? Siyempre wala siyang katawan. So we need also to have spiritual defender para makipaglaban tayo sa spirito na hindi natin nakikita. Thank God, sa Ephesians chapter 6, binibigyan tayo ng idea ng lahat, pati stress na yan, spiritual yung stress kasi sa mind is spiritual. Pero hindi pa rin naniniwala ang mga tao simply because kulang sila ng alam. That's why you need to read the Bible. The Bible will give you knowledge about life. Kasi si Jesus is life, di ba? Hindi lang puro Jesus yung sinasabi natin, no, Jesus naman yan, Jesus naman yan. O, sino ba si Jesus? Di ba siya life? So, siya ang life na malalaman natin through the Bible. Siya din yung way, pamaraan, in order for us to be victorious. Dahil siya ay napatunayan niya na siya ay victorious na because of the cross. And then, siya ay truth. Sa Kanya walang kasinungalingan. Kaya nga gusto ng Ama, dumikit tayo dito kay Jesus para you have also what Jesus has, the way, the truth, and the life.
in accordance to the Word of God. So ngayon, weapon siya in a way na tinuturuan tayo ng Bible na gagamitin natin ang salita. Tingnan ninyo, ang kaluguluhan ng buong mundo is salita versus salita. Kahit magkapatid nga lang eh. Pag na-influensyan ka at masama ang iyong iniisip, you can talk against your brother, your sister, na magkaroon ng stripes. Stripes are troubles na nag-separate sa inyong relationship. Much more sa Diyos. Kapag negative words tayo, kinukontra natin yung mga gawa ng Diyos, natural, we are being separated from God. Dito sa microscopic na halos hindi natin makita, ay yung relationship natin sa Diyos kasi spiritual. Dito sa magkapatid, macroscopic ito. Nakikita natin na nagkakaroon nga ng alitan ang magkapatid just because of words. So, words versus words. Positive words versus negative words. Nakita ninyo. So, yun ang battle natin. Hindi tayo nakikipag-away. Kasi mga Muslims, hindi tayo dapat nakikipag-away sa kanila physically. Kasi ang away coming from way back sa ating mga ninuno is all about yung mga sinasabay against to each other, against Christians, against religion. Kasi nga ang ating pinaglalaban ay yung hindi tama. Pero pag tayo lahat ay umuwi sa truth, which is Jesus, surely magkakaroon tayo ng peace. He is the Prince of Peace. Siya yung gagawa ng paraan to make us united. At doon mo makita ang power ng salita ng Diyos na everything is possible. Hindi nga naman possible kapag may kalaban ka. Kahit natutulog ka, ang hatred mo nandoon, talagang you lost your peace. So that's why Jesus came to give you back the peace by reconciling yourself to the truth, which is Jesus, so that He can bring you to the Father in heaven. So Jesus and you and the Father will become one. That is the objective. Ang pinaka-target ng Christmas is for all men to be one. That's why peace to all men, sabi niya doon ng angel, di ba? Peace to all men. All hindi niya sinabi na Christian lang ang may peace. Lahat. Yan ang desire ng Father in heaven. Yan yung sinabi niya sa John 3:16. Now, it becomes weapons kasi merong tug of war. Kahit sa pamilya nga may tug of war, di ba? Ano ang principle mo, principle niya. Ngayon, inintroduce ng Father in Heaven ang kanyang principle, which is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Only by the Holy Spirit that we can have this fruit. Pag wala tayong Holy Spirit, talagang wala tayong bunga, opposite. Kaya kailangan natin maintindihan yan. Now, prayer is God-given gift to all of us. Hindi lahat ng nagpe-pray na marunong manalangin basta na walang Kristo ang natatanggap sa langit. Siyempre, the access in heaven is Christ. Kaya nga Christmas. Yun ang tanong, may Christ ka ba? Kasi kung may Christ ka na, access ka to the Father in heaven through the Son, Jesus Christ. Pag may access ka, ibig sabihin binigyan ka ng power and authority. Pag pinag-usapan natin ang langit, power and authority, dito sa lupa, ganun din, power and authority. Sadyang ang tao by nature, naghahanap ng power and authority kasi gawa tayo kawangis ng Diyos na may power and authority. Kaya nga yung iba, hindi nila naintindihan, kristang bula na lang talagang precious sa kanila kasi may longing tayo ng power and authority. Di ba? Pag may power tayo, talagang sikat tayo. Ngayon iba naman, nilalabas nila sa kanilang talent. Pag nakalikom sila ng maraming pera, magkakaroon na sila ng power kasi ang pera dito sa lupa, powerful. So makita natin ang mga buhay ni Justin Bieber, yung buhay ni Whitney Houston, na kinuha nila yung power and authority dito sa lupa. So anong nangyari? They will end up sa lupa. At hindi rin nila na-enjoy. Kaya nga, kung hindi tayo sumusunod sa kanyang manual, which is the Word of God, mamimislead tayo. Especially pagdating na sa pera. Kasi dito pera ang Diyos ng tao. Pero pag na-born again ka, talagang yung source ng pera ang ating Diyos. Alright, so
You have to see God in the daily life. Ito yung ini-enjoy ko. Kanina kung ini-explain ko sa inyo. Nung araw, ang dami naming pera sa sugal. Ino-honor kami ng mga tao dahil mula sa bangko hanggang sa mga security, mga military, mga officials, mga businessmen because of money. Pero nung kami ay nawala na doon sa realm ng business, ng pera, menos lang tingin sa iyo. Kasi nga, dito, maliwanag na ang pera ang Diyos ng tao. So, masasaktan ka lang kapag pinipilit mo yung justice dito kasi walang justice dito sa lupa. Kahit kapatid mo pa. Walang konsensya ang mga tao kapag wala sila kay Kristo. Because si Christ ang conscience. Palakpakan natin si Lord. Now, the gift that God has given us, nung araw, the Old Testament, panay ang sabi nila, inggit kami sa incoming na generation. Kasi nakita nila na prophesy na meron tayo na wala sila. Nahirapan sila nung araw kasi wala silang Holy Spirit. That is the gift na binigay sa atin ngayon after the death of our Lord Jesus Christ. Kaya pinaka-blessed tayo dahil na-receive natin yung regalo na hindi na-receive ng mga ninuno natin noong araw. Kila David, King David, wala silang Holy Spirit. So kaya off and on, pag gusto ng Lord, nandun siya sa kung sinong gamitin niya lang. Pero ngayon, basta tinanggap mo si Jesus, may Holy Spirit ka na. And that is the gift of eternal life. You should be happy kung kilala nyo lang ang Holy Spirit. Ang problema, hindi natin kinilala. Kaya nga, our target is for us to read and read and read and read the Word of God. Especially the Holy Spirit kasi sa Kanya lahat eh. Remember, siyang all-knowing God? Ano yung function niya? He can guide you, lead you, help you. Lahat na lang. He's the healer, He's the creator of heaven and earth. Siya naman talaga ang nag-create. Ang Holy Spirit na nasa iyo. Because the Holy Spirit is the power of God. Now, as you go along, marami tayong mga questions. Pero as you learn to trust, God is going to reveal it to you. Huwag ka mag-alala kung may mga questions ka. Ilista mo lang dahil may timing si Lord kung paano niya i-reveal yan sa iyo. Nakita naman natin, habang tayo ay sumusunod sa Lord na hindi pa man ganap, pero pinapakitaan niya na tayo ng mga miracle after miracle. Alright, so, did you see God in your daily life, Brother Imboy? Yes. So, that's why when we pray, sa prayer lang kasi i-reveal niya. Pag wala kang relasyon sa Kanya, wala kang prayer connection. So, hindi siya maka-reveal, syempre. That's why you need to develop your prayer or your communication sa Diyos. And then later on, katulad ko pag nag-mature na tayo, nangungusap ang Diyos sa lahat, sa CR, sa lahat ng sa sakit mo, sa sakit ng loob mo sa asawa mo, nangungusap pa rin ang Diyos. Marami tayong reklamo kasi inaalaw ng Lord pala yon para makita mo na kailangan mo ang word. Kailangan mo ang salita ng Diyos na magbibigay ng solution sa mga reklamo mo. Remember, sa Book of Numbers doon, umiikot-ikot sila sa wilderness yung mga sila Joshua dahil nga hindi sila maka-step in sa promised land because of their complaint. Kaya may hanggang ngayon dito pa rin tayo. Bakit nahihirapan pala ang tao? It's all because of the complaint. So, nung nalaman ko yan, may takot na ako mag-complain, may takot na ako mag-murmur, mag-grumble, at saka mag-chismis. Kasi alam ko, yan yung mga ayaw ng Diyos. Hindi lang ayaw na, papatayin ka talaga ng Diyos. Basahin nyo yan sa Numbers. Hindi ka agad-agad mamatay. But, unti-unti kang nawawala ng pabor, unti-unti kang lumalayo sa Kanya, nawalan ka ng gana. The moment wala kang ganang kumain, next to that, mamamatay ka. The moment na wala kang gana sa Diyos, next to that, ma-separate ka sa Diyos. Eventually, you're going to die eternally. Kaya nga, sabi ko, you need to revive yourself. Help yourself to revive yourself. Paano ba ako naging ganito? Lagi kong iniisip yun so that I could share to you.
dinevelop ko lang yung love ko sa Lord. Paano ko i-develop ang love ko sa Lord? Di ba ikaw, paano ka ma-develop kay Emboy? Di ba yung kasi mabait siya noon, ganito siya, very ganito siya. Dahil doon sa kabaitan, sa kagandahang loob niya, na pinapakita mo sa kanya, nadidevelop ang love mo. Ganon din kay Lord. Kay Lord, madaling ma-develop kasi siya puro maganda. Walang pangit kay Lord. Paano hindi ka ma-develop? Na-develop ang love ko sa Lord, lalo na nung nakita ko siya sa araw-araw kong pamumuhay. You have to see God in your daily life. I saw Him how He carried my health sa edad kong ito. Sa pamagitan ng kanyang instruction, nakita ko, I can handle my health. Totoo pala na sinabi niya, I want you to take charge of everything. Hindi lang yung mga hayop ang i-take charge natin, yung ating mga sarili, number one. Ikaw ang driver ng sarili mo. Nasa iyo kung kakain ka ng bagoong, kakain ka ng kakain o ilimit mo ang sarili mo. Because alam mo ang resulta. So ganun ang sabi ng Lord, binibigay ko na sa iyo ang full authority ng driving mo sa buhay mo. That's why doon ko nakuha na I have to learn how to obey God. When I found out to obey God, sabi niya, wag kang mag-guilty. Kasi nung araw, guilty pa ako. Yung lagi akong nagbabakasyon, lagi akong kain dito, kain doon. Sabi ng Lord, you work hard so you don't have to be guilty. Enjoy. Lahat ng pinagtrabahuan mo. Eto ngayon, dumating na ako sa point na nagtatrabaho ako ngayon. Kumain ako kanina, trabaho ako ngayon. Mamaya kakain naman ako. Trabaho ako. Parang yung ganon. So, na-enjoy mo na pala kapag kayo ay nag-mature na katulad ko. Basta sunod ka lang ng sunod kay Lord. Saan kanya dadalhin? Dadalhin kita sa aking palasyo. Dadalhin kanya sa lugar, sa experience na hindi mo akalain. Yung may mga bagay na nakakatawa na ganun lang kadali pala kay Lord nung araw, para kang may na hindi mo maintindihan bakit ganito, kaya gumagawa ka na lang ng mga mali dahil nga hindi mo alam. Pero kapag may Jesus ka, may Holy Spirit ka, may guide ka, sabi niya sa John 14, di ba? Let's go there. John 14, ano daw siya? Comforter. Katulad nito, namatayan ako. So dear, tatay ko kasi, di ba? Hindi mawalay sa iyo na iiyak ka sa gabi kung maalala mo siya. Sa coffee stall ko, nandun yung picture ng tatay ko. So sa umaga, sa gabi, sa tanghali, iiyak ka pero hindi ka tulad nung dati na ipagbigyan mo yung emotion mo kasi tao ka eh. Iiyak ka lang, sige lang, iiyak ka lang. Ako hindi na ako nagrereklamo, sige iyak. And then later on, hindi magtatagal dahil sa status ko na busy ako, ay ibabaling niya. Pero hindi niya winawala yung iyak because gusto niya hindi mawala yung intimacy ko sa kanya. Hindi kay tatay ko sa kanya. Thanking Him. Tuwing nakikita ko ang tatay ko, I always say, thank you Lord, na binigyan niyo ako ng opportunity na mabuhay dito. Ginamit mo ang tatay at nanay ko. And I'm thinking na kanina nakita ko sila syempre lupa na yung from dust to dust, nag-return na sila. Sa Korea pa lang ako, ini-imagine ko na. Sabi ko, I want them to be together kapag namatay sila. At isa yun sa mga napangiti ako kanina. Sabi ng Lord, dinig na dinig ko, ayan sinagot ko yung prayer mo. Nung araw, nung sa Korea ako, Lord, ilang beses na stroke ang nanay ko. Kung talagang gusto mo ako mag-serve, paabutin mo talaga ako na buhay pa siya. Can you imagine, 5 times yata? Gulay na ang nanay ko, hindi pa namatay. Until umuwi ako, doon lang, sa kamay ko pa siya namatay. So, ganun yun ang reason siguro, binabalyo ko lahat ng mga, hindi ko nakakalimutan ang mga request ko kay Lord na sinagot niya. Katulad kahapon, nagpray lang ako na nung the other day na umulan. Talagang todo ang ulan. Sabi ko pa, I withdraw my deposit na ulan sa east at saka sa west. Ibuhos mo doon. Talagang binuhos niya.
Punta kami ng Jensan, doon walang ulan. Ganun yun si Lord. Simpleng bagay, pero yun ang nagmo-motivate sa iyo na ma-develop mo ang love mo sa Kanya. At trust. Kaya nawala na yung takot sa akin. Kita nyo naman si Pastora, matapang. Wala akong dinidependihan kundi ang Diyos ko na, subok ko na hindi niya ako pinapabayaan at hindi niya ako iiwan. Kaya hindi ko kayang matulog kapag may word. Kasi siyempre ang word, Diyos yan eh. Yun, kahit na anong nakikita ko sa'yo, na di-discourage ako, ipafight ko talaga ang sarili ko. Ayoko ma-discourage. Ako naman, dahil love ko si Lord, gusto ko yung katabi ko, hindi sila ma-dismaya. Hindi sila makakita sa akin na binabaliwala ko si Lord. Because I want my God to be exalted. Yun ang yun yung tunay mo na worship. Gusto mo ipagmalaki si Lord, gusto mo ipakita na ikaw yung product ng Diyos. Kaya nga sa kape-pray mo, when you pray, lalo na ang sabi ni Paul, gamitin daw ang salita. Kasi ang salita ng Diyos ay Diyos. So doon ka makakommunicate. Pag di ka born again, di mo maintindihan. Pero pag born again ka, can you imagine yung language niya, gagamitin mo. Kasi hindi ka niya maintindihan pag hindi mo gagamitin ang salita niya. Nagets nyo? So ang salita niya gamitin mo. Hindi si Lord mag-ilonggo. Si Lord gusto niya gamitin mo yung salita niya para magkaintindihan kayo. Kaya niya binigay ang Bible. Alright? So each time I talk to God, I talk to His promises. Kasi sabi niya, ito if you believe in my promises, it will be yours. Simple yung John 3:16. So I start to believe hanggang sa padami ng padami ang believe ko. So padami ng padami ang nakikita ko sa mga galaw niya. Seeing God in your everyday life will make your faith stronger at saka never kang mabackslid. Amen. Paano ka mabackslid? Araw-araw nakikita mo yung galaw niya. Kung ang hinahanap mo, galaw niya, talagang makikita mo. Pero kung naghanap ka ng diferensya, makakakita ka talaga din ng diferensya. O, tanungin mo yung sarili mo, ano bang hinahanap ko? Sabi ng Lord, sabihin mo yung hinahanap mo, makikita mo. Dahil sabi ng Lord, ipapakita ko sa iyo ang hinahanap mo. Alright, so palakpakan natin ang Lord. So, in other words, ang scripture ay wag natin siyang isipin na letter. Siya ay person. The person, Holy Spirit. John 14. Yung function niya, importante yan. Kung minsan, iniisip ko, nabasa nyo na yan. Kaya siguro hindi effective kasi iniisip ko lang. Yung pala hindi. So, kailangan tayo, sabayan ko kayo para assured ako na yung sinasabi ko na intindihan ninyo. Sa ano niya, sabi niya sa John 14? John 14:16. And I will ask the Father, and He will give you another helper, to be with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him or knows Him. You know Him, for He dwells with you and will be in you. Yes. Access siya. He's a gift. Can you imagine, binigyan tayo ng regalo ng Diyos to be with us Amen. forever? So in other words, in times of trouble, in times of your worry, kung minsan nakakalimutan nyo lang, sabi niya, nandyan lang ako. Why are you entertaining worry where you can pray? Because when you pray, God will show up. Amen. Kahit may worries, mayroong mga troubles na dumating sa buhay natin, subukan nyo mag-pray. Diba? Manotice ninyo, nawawala yung trouble. Subukan yung tumigil. Kaya nga, tama yung sinabi niya, pray without ceasing. Kasi kapag nag-cease ka ng prayer, trouble will take over. So, nakakawa na ka na idea, bakit kayo na in trouble? Because you stop praying. Hallelujah. So, we all have access through this gift. Kaya, forever grateful. Araw-araw, forever. Kaya pala parang parang mga buang mga born again believer kasi panay na lang thank you. Kasi nga, forever grateful ka, binigyan ka ng access sa langit. Ano bang meron sa langit? Power lang naman. Power and authority. Dito sa lupa, walang power and authority.
Ang power dito at authority ay temporary na pang-itchaprank. Hindi totoo. Yung power and authority sa langit is totoo at permanent. That's why, thank God, congratulations, if you have the Holy Spirit, you have access to that power which is permanent. Hallelujah. So, sabi niya, speak the word in the atmosphere. So, we have the atmosphere. He is the atmospheric God. Dahil siya ay nasa realm ng spirit. So, heaven of heavens is on the top. Then, second layer is yung constellation. Heaven pa rin ang tawag, kaya may S. Yung heavens, yung walang S, yun yung pinakauna. Yun doon saan nakatira ang Diyos. Doon ang kanyang trono. Literally. Literally or physically. Spiritually, nandito siya sa heart natin. Hindi yan maintindihan pag hindi ka born again. Asan ang Lord? Physically, doon siya. He is seated at the right hand of the Father, si Jesus, in the third heaven. Yung second heavens is yun yung constellation, kaya nandyan si Satan. Pinili ni Satan or Lucifer na magstay dyan, di ba, na ano siya, na dethrone siya. Wala na siya sa third heaven dahil siya ay nagrebelde. Kapag nagrebelde ka, alam mong nahulog ka. Di ba? Automatic yun. Kapag nagrebelde ka, mahuhulog ka. Hindi ka ma-handle ng Diyos kapag rebelde ka. Tandaan nyo yan. Nakita nyo sa bisip ang daming rebelde. Hindi sila kayang i-handle. Hindi sila ma-handle ng Lord. Hindi nag-handle ang Lord sa rebelde. Hinahandle niya yung nagpapasakop. Intindihan niyo? Hindi niya kaya niya. Kaya lang, sa kanyang principle, hindi niya masasakop ang taong hindi nagpapasakop dahil may free will tayo. Binigyan tayo ng Lord ng free will. Pipiliin mo ba si Jesus and then i-hold ka? Si Jesus kasi ang nag-hold according to the book of Colossians. He held everything on this planet Earth. Pag wala si Jesus, hindi kanya ma-held, hindi kanya ma-hold. Mahuhulog ka. So si Lucifer nahulog dahil sa rebellion. Kaya nga makita natin, hindi na ma-advisean yung mga kasamahan natin na talagang rebelde na. Nagsisimba sila pero wala na silang grasya. Halos late lagi, hindi nila kayang mag-on time. Hindi na sila hindi na sila makabalik because of rebellion. So that's why rebellion is a dreadful thing that you can do in your life. When you rebel against the Word of God, the God Himself, then surely makita mo naman sa buhay. Although hindi nakikita, pero nakikita mo sa effect. Nahihirapan ka. Ang health mo, walang kasiguruhan. Hindi nga ma-hold eh. Kaya off and on ang iyong health ay any moment parang judgment, parang isang boom, ka na lang. So, ganun yung nakakatakot sa rebellion. Alright? So, nandun yung grasya ng Lord, pero hindi ka pa rin ma-hold. Even if may grasya ang Panginoon, hindi ka pa rin niya ma-hold. Hinihintay niya yung iyong full commitment na ikaw mismo nagsuko na magpapahold sa Kanya. Okay? So, prayer is important kasi kung totoong prayerful ka, according to the Word of God, hindi ka mababackslide. I tell you, hindi ka mawawalan ng gana sa Diyos. Bakit? Sa pagkain, di ba pag nawalan ka ng gana, next to that is you're going to die. Spiritually, ganun din. Pag walang ka ng gana magbasa, wala ka ng ganang magsimba, lagi ka na may reason, at yung pagsimba mo, kung di ka late, yung nagpapakita ka na lang, nagbibigay ka na lang para makita naman ng tao na ikaw ay religious, that's plasticity. Then, Jesus cannot hold you. Ikaw mismo ang bumitaw sa Kanya. That's why, kailangan po nating malaman, asa na ba tayo sa ating prayer life? Kapag dikit tayo at nakikita ng dalang mata natin, na ang prayers natin gumagana, di ba? Through miracles after miracles, di ba? You see Jesus in your everyday, daily life. Nandiyan siya, helper siya. Yun ang sabi niya, comforter siya.
Ano ba yung binasa mo, John 14? 14:16. Oo. Comfort siya, guide. Spirit of truth. Oh, He's the Spirit of truth. Kaya kung gusto mong magkaroon ng katotohanan sa salita, katakbo, wag kang tumakbo kanino. Sa salita, dahil yan ang truth. And then, He is your guide, your teacher. Paano ba siya magturo sa'yo? Life. Enjoy ka sa paghuhugas ng plato, sa paglalaba. Tuturuan ka niya ng strategy paano mo matapos yung labada mo na perfect, excellent. Kaya kung ikaw lang talagang hirap ka, then you can discover and experience that truly the Holy Spirit is present. Amen. Seeing God in your daily life is not boring. Kasi ang Diyos ay laging bago. He will always renew your mind. Babaguhin niya pag may galit ka, sa loob siya, babaguhin niya. That is His work. He's going to change you from situation to situation. Kaya nga, sabi ko kagabi, welcome problems. Dahil kung walang problema, wala namang igagalaw ang Holy Spirit. I-welcome mo yung mga troubles. Kasi kung walang troubles, walang ayusin si Jesus. Wala siyang ma-prove sa'yo na He is truly the God of comfort, the God of order. Alright? So, ibahin natin ang ating attitude towards troubles, problems, worry, fears, anxiety, ano pa ba yan? Stress, yung uso ngayon na stress na yan. Ibahin natin. Tayo doon sa kabila. Kung ang mundo ay stress, tayo ay hindi. Because mayroon tayong anti-stress. Amen. Hindi tablitas, ha? Si Jesus ang ating anti-stress. Tuturuan tayo how to glide sa troubles. Dahil gagawin tayong agila. The reason why God wants to train you, dahil gusto kanyang maging matatag. Kung maraming troubles, mas maganda pala. Paano kanya patatagin kung wala ka naman trouble? Pag may trouble ka, ibig sabihin meron siyang weapon or meron siyang equipment para i-build up ka na maging matatag. Kaya nga, thank God sa problem, di ba, Brother Imboy? Marami kang napagdaanan, malayo ang asawa mo, kung ano mga kaguluhan sa isip mo, sa trabaho, sa health mo. But look at you now, because of the Word of God. So thank God. I hope na-encourage po kayo. Medyo paulan na, kaya we're going to slow down. Ayun, prayer is power. Kaya siya naging weapon. Because when you pray, you push the darkness Amen. out of your way. So lights come in. So, hindi ba yun powerful? Powerful. Kanina lang, ang dilim ng isip mo, wala kang maisip na idea. Pero the moment you pray, di ba? Nakita nyo yan, yung totoong prayer, ha? Kaya hindi basta-basta naman ang prayer. Dapat pag-aralan, dapat bigyan ng time, kasi doon naman nakakakuha tayo ng resulta, ng power. Kaya nga, prayer is power because it pushes the darkness out of your way. So what is darkness? Yung stress, troubles, kung ano-anong mga hindi ka makatulog. When the distractor is there, natural, napakahirap para sa atin. But when we know how to rebuke the distractor, which is the devil, then surely we can have freedom. Freedom is the gift of God sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Jesus Christ came for freedom. For it was freedom, He has set you free. Amen. So, ang freedom natin ay mahalaga. It gives unity in our body, spirit, soul, and body. Kaya pag nag-unite sila, makinig ka sa spirit mo. Oh, sabi ng katawan ko kanina, nanghihina ka. Anong gagawin natin? Sabi ng utak. Kailangan may gagawin tayo para hindi ito mananatili na parang groggy ka dahil pagod ako physically. So, punta ako sa spirit ko. Sabi ng spirit ko, do something new. You have to work. So, sabi ko, sige, mag-encourage nga ako doon. Una muna doon sa sarili ko, encourage ko muna sarili ko sa sementeryo.
Kasi pag pumunta ka sa sementeryo, langit agad ang nasa isip mo, di na-encourage ka na. So yun, sabi ko sa dalawa, prepare kayo, pupunta tayo dun kay Brother Imboy. Kasi dadagdagan natin yung ating natutunan so you can apply it. At yun na, simple lang, habang naglalaba ka, iniwan mo yung labada mo, pagbalik mo sa laba mo, madaling labahan dahil meron kang idea na you have to see Jesus sa labada mo. Every day you have to see Jesus in your everyday chore. Sa lahat ng ginagawa mo, hanapin mo saan ka ba dito, Lord, kasi hindi ko ito kaya. When you meet Jesus sa iyong kahirapan, maging magaan na lahat. Katulad ni Simeon, di ba? Sabi niya, ngayong nakita ko na ang salvation, pwede na akong mamatay. Sabi niya, in other words, you've got to meet Jesus so that upon meeting Jesus, ma-meet yung needs mo. He's going to take over. Kaya huwag kayong maghanap ng maraming labada. Hanapin nyo sa labada si Jesus. Kasi pag na-meet nyo siya sa labada, everything will gonna be easy. Meron kang joy sa loob. Wow, ang dami kong nilaban pero may joy pa rin ako. Kasi mahirap kasi kung nagtrabaho kayo, wala na kayong joy. Ang next na dyan ay talagang patapos na kayo. So God wants you to see Jesus in everything that you do, especially in your thoughts. Sabi ko sa inyo, ang stress sa thoughts lang yan. Ang araw, sinasabi ko rin yan, pero hindi ako naniwala. Trouble pa rin ako, worry pa rin ako ng worry. So sabi ko, ano ba iniisip ko? Iniisip mo worry, natural mag-worry ka. Pag iniisip mo worship, natural mag-worship ka. So, what you think is what you become. Yun ang sinasabi ng Proverbs na you really, 23, di ba? Sabi niya na, what you think, ano bang iniisip mo araw-araw, you can plan. Pwedeng i-delete. Katulad ng cellphone. May negative ka dyan, pwede mo namang i-delete. Ba't di mo i-delete? Pag may nagsabi sa'yo ng mga hindi magagandang salita, pwede mo namang do not mind it. Pero dahil hindi nga natin alam kung paano, that's why we end up discouraged, down na down, kasi pumasok lahat. Pwede naman palang i-shut mo, i-slam mo ang door mo, bang! Ayoko niyan. Diba? So, palakpak. So, take your stand where the enemy is. Saan bang enemy natin? Sa trouble, diba? Sa stress. May enemy dyan. Sa fear, may enemy. When there is fear, enemy is moving. Enemy is active. So, what shall we do then? We need to take a stand. Talk to the enemy and tell the enemy that you cannot hold me because I am the property of Jesus and Jesus died for me, and so therefore I can be a winner. Today I'm a winner. Kapag marinig ni Satan yan, talagang off siya, because sa pangalan pa lang ni Jesus, takot na siya. So declare promises of God. When you declare the promises of God, the devil has no say. Promises are very important. Take advantage. Take advantage to pray. So ako ng araw, palitan mo pala ang paningin mo sa prayer. Ano ba paningin mo sa prayer? Walang mangyari, ganyan. Palitan mo, I will pray. Kasi alam ko pag nag-pray ako, something good is going to happen. So, intentionally, you've got to go to your room. Sabi ng Bible, na kung talagang may intentional ka na gusto mong makita ng dalawang mata mo, milagro, ibig sabihin, intentionally you have to give time for the Lord. Ilang time ba ang gusto mo? 1 hour. I will give my 1 hour to you, Lord. I close the door. I have to talk to you. Siyempre, walang cellphone, wala lahat, para intentionally. Kasi pag hindi ka intentionally, wala ring mangyari. Di ba pag pumatay ka ng tao, dapat i-intention mo talaga. Kung gusto mo mag-hold up, kailangan intention. Kasi pag wala kang intention, madidistract ka. Hindi matutuloy ang iyong hold up. Ganun din pala sa prayer. Mahalaga ang prayer. Kaya nga dinidistract ni Satan ang prayer kasi alam niya, power mo yan eh. Alam niya kapag mag-pray ka, lahat gagawin ni Satan para madistract ka so that you will not pray. Alam niya, when you are on prayer, you are on flight, hindi kanya na maabot. Palakpak.
Kung ako ang enemy, at ikaw ay meron kang potential, pahihinain ko ang potential mo. So that makuha kita. You got what I mean? Kaya si Satan, kung ano yung potential natin, ano yung potency natin, yung access natin, prayer. Yun ang gusto niyang pahinain. Gusto niya lagi kang nasa kainan. Gusto niya lagi kang nasa entertainment para hindi ka makapag-pray. Gusto niya lagi ka sa TV para hindi ka makapag-pray. Gusto niya lagi kang lagyan ng negativity para hindi ka makapag-pray, manghina ka. So think about that. You are on the battle of winning when you intentionally pray to God, because your prayer is your access to the most powerful God who can dismantle the plan of the devil. Kaya meron tayong no weapon formed against us shall prosper, dahil kapag sinabi natin yan by faith, lahat ng 24 hours na pinlano ni Satan na patibong sa'yo, madidismantle lang. That's how powerful your prayer life is. Amen? Okay. And then, yun nga, bakit mag-pray? Para hindi tayo mawala sa bait. Kasi pag hindi tayo nag-pray, wala tayo sa bait natin. Nagiging insane tayo. Nakakagawa tayo ng mga bagay na, diba? Nakakadesisyon ka, mag-adultery nga lang ako, yung iba ginagawa din naman nila habang wala pa. Di ba ganun? Total, makapag-ask naman ako ng sorry. So, ang dami mong iniisip na, which is kasalanan, because you less pray. That's why you should be prayerful, kasi pag full ka ng prayer, Satan has no space. Pangalawa, you need to pray without ceasing so that you can ipon, charging kasi ang prayer. Makaipon ka ng lakas. Para sa lahat ng responsibility mo, meron kang lakas. Kasi pag mahina ka, hindi mo magawa yung responsibility mo. So, are you blessed tonight? So, lastly, gusto kong malaman ninyo na Holy Spirit is your battle partner. Pero pag hindi yan po sumagi sa isip nyo, you battle your own. He is your partner. He is the powerful partner in the heavenly realm. That's the reason why He is asking, anong ginaas niya? Prayer lang ang ginaas niya sa iyo so He can move. For without prayer in faith, prayer, communication through the Word. Kasi gagawin ng Holy Spirit ang sinabi ni Jesus. Ngayon, kung wala kang sasabihin na ginawa ni Jesus, hindi mo paniniwalaan, then the Holy Spirit cannot move. Nandiyan lang siya, yes, thank God, may Holy Spirit ka. You can sing, you can tongues, you can whatever, pero hindi siya makagalaw according sa iyong pangangailangan. Because you don't know how to pray intentionally. So every day you come to God with intention. Lord, ano bang kailangan mo? Kailangan ko ng pera, diretso. Yun sa kakapray mo, Lord, you have been provider, thank you. Na you will accommodate my day-to-day need. Alam mo na hindi si Lord magbibigay ng good for 1 month. Day-to-day. So, wag kang humingi na wala sa menu. You'll be wasting your time. So, prayer. Ang dami nating hindi alam sa prayer. Kung alam sana natin, hindi magiging mahirap ang lahat. Because everything is in the power, but you need to do your part. As God, the Holy Spirit will do His part. Mayroon tayong partnership. Kaya nga siya yung battle partner natin. Kapag mayroong salanta or distraction, our battle partner is available. Sabi niya, I will never leave you. I'll never forsake you. I'll fight for you as long as you hold on to me. Amen? So kaya nga gusto ng Lord na, therefore, opportunity for a regular time of prayer. Sa 24 hours, magbigay kayo ng time sapagkat para yan sa inyo. Having power, what more could you ask? Yes, trouble tayo dahil dito pa tayo sa lupa. Pero sabi ng Lord, in me, you can overcome. Kaya congratulations, you are an overcomer. Continue to really be in Jesus so that you can overcome every obstacles that will come. So expect there will be more troubles to come because kung walang trouble,
walang lugar si Jesus dito. Alright, God bless you. I hope and trust that you will become prayerful. Let me pray for you. Father, I thank you for each one who have heard this encouragement, will be more encouraged to really be a prayer warrior, because we know it's not only for us, but it's for everybody. You have said in your word na yung mga regular, katulad ng mga kababaihan, we pray for the women's faith, Lord, dito sa BCF, na yung mga regular na mga nanay, regular na nagpapakain ng mga anak nila, regular na naglalaba, nagre-regular sila sa kanilang responsibility. Yun ang hinahanap mo para mabigyan mo sila ng kapangyarihan. Thank you, Lord, for tonight. I know kahit sa live stream, nandun sila sa iba-ibang bansa. Lord, you are there, you are here, you're omnipresent. Therefore, all together, we can win the battle because our battle partner is you, the Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. Amen. God bless you. Bye. All right.